Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Gemini sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, edi baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender, mamaya gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So, basahin muna natin isa-isa. So, sabi dito, family, fertility, parenthood, releasing, letting go, moving on, walking away, finality, farewell, leave behind, closure. Ito, lasting, forbidden, non-committal, sexual energy, clarity, truth, intentions, honesty, at ang huli, conflicted decisions, hot and cold, multiple choices. Ayun yung CES na grumble, pero multiple choices. Meaning ito. So, ang bida natin ay pamilyado. Kaya lang mukhang nagka third party kasi meron tayong non-committal. Tapos, multiple choices. Yun yung clarity nalaman dito. Nalaman na may third party pala, pamilyado. Ngayon, dumating na sa point ng finality dito. So, pag sinabi mong finality, katapusan, kasi nandito na yung releasing nagma-move on na, nag-walk away. So, ibig sabihin, napuno na yung niloko dito at umalis na. Natuklasan niya sigurong may third party. Whether confirmed o landian lang. So, yun yung clarity dito. Nalaman niya may third party. Tapos, napuno na siya dun sa finality. Kaya, ayun. Nag-lead sa releasing. Nag-move on na. Or, umalis na sa sitwasyon yung niloko. Walking away. Nagle-let go na siya. Anyways, hindi natin masabi kung sino yung niloko dito. Ang clue lang natin ay pamilyado. Pero syempre ang bida natin ay niloko. Alam nga naman kumampi pa tayo sa nanloko. Wala kasing lumabas na energy kung masculine ba to o feminine energy. Anyways, eto, sino bida natin? Pwede naman to itong deck na to. Nadali tayo ng hitsura. Kaya lang meron din tayong clue sa hitsura sa dulo di ba may clue? Kasi bida dito. Sino ang bida dito? Doon na lang tayo sa basta yung bida na lang natin. Yun na lang yung term, bida. Yung bida ay yung niloko at yung partner niya yung cheater. So, bida natin ay yung niloko o victim. Basta ang term na lang ay bida. Okay. So, mensahe na lang. Anong mensahe ni cheater sa bida natin? Ito. Ngayong hiwalay na sila.
I never experienced this intense connection before. So, parang may comparison na nangyayari. Na para bang na-compare ni cheater yung third party sa bida natin. Siyempre, yung bida ay Gemini. Na-compare niya sa bida natin. Saka dun sa third party na mas intense daw yung naging connection ng bida natin at ng cheater kaysa dun sa third party. So, binase niya sa experience na feeling niya mas intense yung naging connection ng cheater at noong bida natin. So, parang may regret dito So, sabi dito, I love you so much no matter what. So, sabi, I love you so much no matter what. Mahal niya pa rin daw yung bida natin kahit anong mangyari. Sabi ko nga sa inyo, may regret na nangyari dito. Kinumpare niya Kaya yan, na-realize niya, mahal niya pa rin yung bida natin. Ito, I can't take being away from you any longer. So, sabi dito, hindi na raw niya kayang magkahiwalay pa silang dalawa. Nung bida at nung cheater. Kaya may third party. Paano yun? So, dito na papasok yung future outcome. Teka, tabi ko lang tong deck na ginamit ko. Dito na yung future outcome. High Priestess, Four of Cups, Queen of Wands. Well, ang dating sa akin, may High Priestess tayo So, ang dating, pag nandito yung High Priestess, kakaroon siya ng wisdom o intuition na wag na tanggapin si cheater sa buhay niya at ibalik na lang ang nawalang confidence, saya sa buhay niya, na para bang paninindigan niya na ang pag-move on kasi nagmo-move on na yung bida natin, di ba? Kaya lang si cheater mukhang nanghihinayang o nagre-regret sa napili niyang option at ang napili nga niya ay yung third party. Kaya lang mukhang wala nang interest si bida natin kay cheater kasi pag lumabas na tong Queen of Wands, yan na yung card ng self-confidence, self-assertiveness, na kaya niya mag-isa. Kaya niya mamuhay mag-isa. Matapang siya. Kaya niyang maging masaya nang walang tulong ng ibang tao. Saka siya, may pagka-determinado. At ina-embody niya yung power. So, in short, hindi na niya kailangan. Ito na yung future outcome. Hindi na kailangan ni bida natin si cheater sa buhay niya.
literal na mag-move on na siya dito sa Queen of Wands. Kahit dito, ayaw na niya. Anyways, ang daming card. So, tanggalin na natin itong mga card. Kasi may iba pa tayong card. Teka. Ito yung possible partner ng bida natin. Syempre yung bida natin ay Gemini. Sa reading na to, ex-partner na pala. So whether nangyayari na tong reading natin o mangyayari pa lang, isa lang ang direksyon. Bumubuon na totally ang bida natin. So ito yung possible partner ng Gemini sa reading na to. Scorpio, Sagittarius, Cancer. Ngayon, kung hindi man para sa inyo tong reading, edi baka para sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol, ito ang possible zodiac sa niya. Mercury. So, Virgo, Gemini, kapwa Gemini, Aquarius, Scorpio. Ngayon, may isa ba tayong clue? Same instruction. Kung hindi man tumama sa inyo yung clue, di baka tumama sa person nyo, kakilala o idol, kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo o sa kakilala nyo. So may someone na mahilig sa red lipstick, may pecas, freckles, may someone din na mahilig sa makukulay na damit o gamit at maputi. Okay, so yan yung clue sa mga posibleng bida sa reading na to. So, dito naman tayo sa susunod na deck. Ibang senaryo na to. Minsan nagturugtong yung kwento. Madalas hindi. Yeah. Ibang senaryo na tayo. Well, sa case na to may difficult o painful separation na maaring mangyari at necessary na to. Kasi to, parang pag binunot mo masakit. Kasi ito, time. Naglalaman sa pressure kasi nauubos yung sand dito sa hourglass. Na parang whether you like it or not, kailangan nang gawin tong pag-let go o pag-remove nitong tooth or ng anything na toxic. Pag-remove nyo pag-remove ng iba sa inyo sa toxic situation. Necessary na to kasi nandito na yung time na para bang panahon na para bang wala ka ng ibang choice kundi gawin na talaga at parang destined to happen na talaga to time. So in short, may kailangan i-let go na talaga sa period na to. I-let go o i-remove probably toxic situation, people. Ito magandang combination in a way na magbubunga ang pagod ng iba sa inyo, lalo na kung magiging masipag at
may coin tayo. So, isipin nyo na pera yan. Tapos tong broom, yan yung ginagawa nyo ng paulit-ulit. So, probably work. So, magbubunga kung ano man yung pinaghihirapan o sinisipagan o ginagawa ng iba sa inyo. Kakapera sila doon. O baka mas malaki ang magiging salary. Who knows? Sa period na to. Compared sa previous salary, pwede rin. Lalo na kung quincenas, di ba? Kasi ano na to eh. Ano nga ba to? 16 na eh. 16 to 31. Ano to? Medyo ano to ha? Interesting. Andito kasi yung axe. Yung axe kasi hindi mo masabi kung positive ba to o negative. Pero maganda tong ano, ladder. So sabihin natin may nilet go yung iba sa inyo. Kasi axe eh. May kinalaman sa pagputol. Na para bang may achievement na kapalit yung pag let go. Nagmukhang reward. So after gawin yung difficult task ng pag let go, may reward na maaaring mangyari dito sa ladder natin. Kasi para siyang pag level up. Diba? Level up sa ibang position. So, mukhang may award-reward na maaaring mangyari kapalit nung pag-let go. Ngayon, sabihin natin may nakaaway ang iba sa inyo, edi pwede din tong ano, reconciliation. O whether nangyayari na to, o mangyayari pa lang, pero kung may makaaway nga, eh, posible pa rin naman ang reconciliation. O sabihin natin may someone na naging cold o snobbish sa iba sa inyo, maayos pa yan. Mag-iiba rin ng mood nun nung taong yun. At magiging palabati rin. Don't worry. Ibayin na natin yung deck. Mamawis kasi yung kamay ko eh. Ang init. So, kailangan palitan ng mga deck para ano, hindi mabasa. Mabasa ng pawis. Hindi pwedeng mag-electric fan eh. Maingay. Ito. Ibang senaryo. So, maraming pwedeng case dito. So, kung single, may chance ng new love interest para sa buhay niya. Pero, mukhang patama lang to sa babaeng morena. Magkakaroon siya ng new love interest or magkakajowa na siya case-to-case basis kung may nanliligaw na sa kanya. So, tong romance ay dun lang tatama sa babaeng morena. Or kung in a relationship na siya at nagkakalabuan sila nung partner niya, may chance pa ng reconciliation. Or kung wala namang problema sa mga in a relationship at siya ay morena, saan natin ang sweetness
mula sa partner. Magiging somewhat romantic siya or passionate or intimate yung partner dito sa morenang to sa period na to. Eto, last na. Baka magkapera ang iba sa inyo sa gabi. May moon tayo eh. Baka all of a sudden magkapera sila sa gabi. Ewan kung paano nangyari yan. Baka may magbabayad ng utang sa gabi. Or ma-process na yung loan gabi. Kung maglo-loan. May pera tayo sa fish. Ano to? Pwede rin katas ng trabaho. Kasi work hard din to eh. So, sa sideline, nagkapera sa sideline. Or baka nga mas maganda yung income ngayon. Ngayong period na to compared sa previous na sweldo day. So, maganda ang takbo ng pera ngayong period na to. Para sa mga may business, career, who knows, baka may maging famous kaya nagkapera dito. Magiging ng followers, maraming followers, subscribers. So, fame ay pwede rin para sa iba sa inyo. Or kakilala nyo kung di applicable sa inyo. Ano pa ba pag ganito? Fish at moon. Sabihin natin walang work yung iba sa inyo. May ma-recognize sa workplace, probably someone na malapit sa inyo na lalaki. Pwede rin. Mag-end na tayo dyan. Dito na tayo sa last deck. So, babasahin ko na lang tong part na to. Dahil lang namang intindihin to. Ito na ang general advice sa period na to. So, sabi, when our friends encounter suffering, we can help them if we're near. Some may need a word of comfort. Others, just a listening ear. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.